Ang buhat ng dugo sa buhanginan. Marso taong 2001. Barangay Palanas, Leyte. Dear Kuya J. Ako po si Nico. Ang isusulat kong kwento ay hindi ko gawa-gawa. Isinulat ito ng takot at ng mga yapit na hindi sa tao. Ang lahat ay nagsimula sa isang buhanginan sa gilid ng sapa. Doon nakatira si Manang Sabel, matandang tahimik, laging may takip ang buhok, at tila may sinasambit sa hangin tuwing hating gabi. May panuntunan siya sa baryo. Mas mahigit, kung may mapulot kang anting-anting sa buhanginan, ibalik mo. Dahil baka hindi para sayo. Ika-9 ng Marso taong 2001. Si Ray, isang batang masigasig, nakakita ng pulse areas na may itim na bato. Pinulot niya, ginamit niya, at mula noon, tila bumigat ang paligid. Ang sapa, hindi na malinaw. May humahaplos sa mga paa kahit walang tubig. Pagdating ng ika-4 na gabi, sinimulang dalawin si Ray ng mga nilalang. Hindi duwende, hindi multo, mga tagabuhat, malalaking anino na may mahahabang daliri at walang mukha. Hindi sila sumisigaw, pero may tunog ng buhangin kapag lumalapit, parang may humihila sa ilalim ng lupa. Manang Sabel ang tinawag. Hindi siya nagsalita. Isinuot niya ang puting saya, hawak ang baston na may balahibo ng uwak, at sinimulan ang ritual. Nagtirik siya ng 4 na kandila sa 4 na sulok ng buhanginan. Inusal ang isang salitang hindi ko kayang ulitin. Binilugon si Ray ng pulang asin. At doon sila lumabas. 3 nilalang na may katawan ng tao, ngunit may paa ng kabayo at kamay ng ibon. Nakapalibot kay Ray. Mas mahigit, hindi siya ang hinahanap namin, sabi ng isa. Mas mahigit, pero dahil kinuha niya ang sa amin, siya ang susubok. Sinubukan nilang alisin si Manang sa bilog. Pero inilabas niya ang baston, ipinukpok sa lupa. Tumigil ang hangin. Tumigil ang buhangin. At lumitaw ang ika-4 na nilalang. Hindi katulad ng iba, walang anyo. Isang usok na may pulso. Mas mahigit, hindi kami ang huli. Manang Sabel, anito, ang nilalang ng buhangin ay gigising na. Pagkatapos nito, biglang sumabog ang mga kandila. Naging pula ang sapa, at si Ray, nagising, pero hindi na nagbanggit pa ng nakita niya. Simula noon, si Manang Sabel ay hindi na rin nakita. May nagsabi, bumalik siya sa buhangin. May iba, sinabing isinama siya, upang bantayan ang gigising. Pero ako, Nico, tuwing dumadaan ako sa buhanginan na yon. Hindi buhangin ang nararamdaman ko sa paa. Parang pulso ng lupa, naghihintay. Nico, mula sa baybayin kung saan ang bawat butil ay may alaala ng dugo.